the ball. Again the ball. Find the ball and At matagumpay akong nakarating ng Paris mula Brussels matapos ang halos 4 na oras na biyahe sa bus. Oo mga ka-V2, Flixbus ang pinili kong sakyan kahit na may mga ibang option tulad ng tren, eroplano at taxi dahil dito mas murang pamasahe. Sa halagang €80, makakapag-travel ka na mula Belgium hanggang Paris. Dito nga pala ang last stop sa Bercy-Seine kung saan makakasakay ka ng tren papunta sa iba't ibang lugar ng Paris. Masyadong crowded. So doon sa mga nauna, hindi ka napipila. Dito kailangan mong pumila. Good luck sa atin today. So after ng 48 years na pagpila sa vending machine, bumili tayo ng bumili tayo ng 2 days pass. So nagkakahalaga siya ng €19.50. Itong pass na yon, yung visit pass na yon, magagamit nyo na yon sa kahit anong public transportation, metro, tram, bus, dito sa zone 1 to zone 3 ng Paris. So mas malaki yung area niya. Okay, so sulit na yung 19.50 kasi sa magpabalik-balik tayo sa ibang destination na €3 yung minimum na pamasahe. Pakalimang tren lang tayo, sulit na yun, panalo na yun kasi minimum fare sa tren is €3. So yung 19.50 okay na yun, diba? So ito nga pala yung real station nila. O diba ito yung problema kapag bawat punta mo or bawat pasok mo sa ibang bansa, iba-iba sila ng transportation system, iba-iba ng patakaran, iba-iba ng structures. Diyos ko, paglabas ko kanina dito sa unang tren na sinakyan natin, umakyat ako ng tatlong palapag kasi parang subway yata yung kanina. So pangalawang palapag may train station, ito yon. Tapos pangatlong palapag merong train station ulit, parang sky station nila. So bumalik na naman ako dito kasi may nag-guide sa akin. Buti na lang may napagtanungan tayo. So dito tayo sa second palapag from sa baba. Ang taas pa naman ng mga elevator. So kapagod ako kasi ganyan naman yung dala ko. Imagine niyo paakyat hindi gumagana tapos binubuhat ko. Diba? 20 kilos to be. Pero kahit wala tayong tulog ngayon, na-excite akong gumala. Actually it's 7 PM na. Pero look, tingnan naman madilim pa sa labas. Hindi natin gumala ngayon kasi bukas ang biyahe natin going to Switzerland. Papakita ko sa inyo guys kung ano ba talaga ang tunay na mukha ng Paris. Let's go. Ito na yung plan natin. Dito sa Peace and Love Hostel Mixed Dormitory ako tumuloy. Ito kasi ang pinakamura, sa halagang €75 o 4,600 pesos para sa 2 araw at 1 gabing check-in. Hindi ko nagamit ang 1 araw dahil sa haba ng binyahe ko mula Amsterdam papunta dito. Mahigit 30 minuto din ang layo nito sa Eiffel Tower. Bahal na kasi ang iba pang hotel sa Paris na malapit sa sentro. Okay guys, so andito na tayo sa Paris, France for today's video. Iikot ko kayo dito sa Paris. Siyempre, una nating bibisitahin yung Eiffel Tower. Medyo tanghali na tayo nagising kasi napagod talaga tayo ng bongga. Pag-ingay. Napagod talaga tayo ng bongga sa travel natin from Belgium to here. Imagine,
from Amsterdam to Belgium isang gabi. Then from Belgium, nagstay lang tayo doon ng 3 hours. Then dumiretso tayo dito sa Paris. So magwa 1 PM na here. And ubusin lang muna natin yung kape natin. Ayan. Ito. Then saka tayo maglilibot sa buong Paris. Hindi masyadong malamig dito, guys. So hindi ko na kailangan magsuot ng gear, ng head, ng bonnet. Ang warm, parang nasa Baguio City ka. Ang warm ng temperature. Ang warm, cold siya pero hindi siya ganoon kalamig. Okay, naintindihan nyo ba? Ang gulo, di ba? Ang dami nga nagja-jogging, oh. Yan, oh. Katulad dyan ni Kuya. Okay, so sige na. Pati muna tayo, din ikot tayo. Let's go. Samahan niyo ako, guys. Tara na. Daming gwapo dito. Okay, sa hotel na nakuha natin, walking distance lang yung metro. Napakalapit. Ito lang sa tapat. Ito yung sasakyan natin papuntang Eiffel Tower. Ang daming bird, oh. Look. Picture nga tayo. At sumasayaw siya, oh. Look. Cute. Wait, nakastop pa. Mahuli tayo. Oh my God, yung makapaniwala, nasa Paris na tayo. Oh. Si Kim nasa Paris. Bongga. Ito na naman tayo, nagkandaligaw-ligaw na naman tayo. Huwag na lang madaling mapagtanungan yung mga tao rito. Ay. Ito na yung trend natin. Shucks, punuan. Kaya nakalabas na tayo ng tren. Salamat naman. Akala nyo dito na yung Eiffel Tower. Hindi pa. Sasakay pa tayo ng bus. Isa pang sakay. Pero syempre dito, from here, papakita ko sa inyo yung view. Dito sa Victor Hugo. Ayan, ha. Wala nga lang Christmas tree sa gitna. Grabe, kaya feeling ko nung nasa may metro station ako, para ako nasa may tren papuntang Baclaran. Napakasiksikan, daming tao, crowded, tapos ang init sa loob ng tren. Hindi naman ganoon kainit, pero siguro sa sobrang dami ng tao, feeling na mainit na talaga. Okay, so isa pang sakay bago natin makita yung Eiffel Tower. Let's go na, guys. Wala na tayong oras. Tara na. A few moments later. Ang hangin. Oh my God, guys. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito na yung Eiffel Tower. Nakikita nyo na ba? Hindi yan yun. Poste yan. Ayan, oh. So ito na pala yun. Na-take note, guys. Medyo kinakalawang na siya. Hindi medyo, pero talagang kinakalawang siya. Lakad tayo ng konti. Let's go.
So habang naglalakad ako dito sa harapan ng Eiffel Tower, tapos dami nagpipicture. Papasabi na lang talaga ako ng sana all may nagpipicture. Kasi hindi ko maiwan talaga yung, ay taray. Nawedding ko sa likod. Hindi ko maiwan yung cellphone ko sa tapat ko kasi mamaya pagtingin ko wala na. Eh di ba, nawala na nga tayo ng gamit sa Amsterdam. Hanggang dito ba naman? Anyway, saan tayo ngayon pupunta? Maghanap tayo ng spot saan pwede tayong makapag-video ng maayos. Kung may iwan natin yung cellphone natin ng hindi nag-aalala. Daming souvenir shop dito, guys. Mamaya titingin tayo. 3 for 1 euro, ah. Daming tao. Para tayo nasa Divisory. Ay, naka-red pa pero tumawid na tayo. Nakasabay lang tayo sa kanila. Wala si Nij. Ah? Oo. O diba, hindi tayo sumunod sa batas. Eh, sila rin naman. Yaan yun na. Na naman perfect. Oh my God. You help him with 100? She give the 100. 6 pesos on 100. Find the ball. Again the ball. Find the ball and A few moments later. Ayun guys, so nabudol ako doon sa Find the Ball. 200. Tapos sinabi na babae doon sa kabila, tutulungan niya ako. Nag-ano ako ng 100. Ayun, so 300 euros ang natalo ko. My God, naubos yung pera ko, 300 euros. Wala na tayong cash, guys. Pasok nga lang tayo dito sa Eiffel Tower. Oh my God! Wow! Ayun guys, na-scam tayo dito sa Paris. Nakuha ko nga yung pera ko sa mga pulis sa Amsterdam na worth 385 euros. Natalo tayo ng 370 euros doon sa Show Me the Ball. Hayop na yan. Nung una kasi 200, natukso ko, laki. Kasi pag nahulaan mo yung bola kung nasaan, mananalo ka ng 200. So, 100%. Tumaya ako 2 beses, natalo ko guys. Naubos yung 370 euro ko, worth 21,000 pesos. Wow! So, hindi ko alam. Gusto kong bawiin, gusto kong mag-withdraw, kaya lang wala akong makitang ATM dito. Ayun, so continue ko lang yung sinasabi ko kanina. Madali naman hulaan yung bola kung nasaan. Kaya lang kapag kukuha ka na ng pera, i-distract ka, kuha ka ng pera, then saka papalitan ng nagja-jumble yung baso, pagsuswap. So maraming na-focus. Siyempre na-excite kapag nakita nila kung nasaan yung bola. Oh my God. I-distract ka kasi nila. Pero hayaan mo na nga. Lesson learned na naman sa atin. Okay na. Importante nakita natin yung Eiffel Tower. My God, ang laki ng pera nakakatalo natin. Pati naman tuloy akong umikot. O sige na, next stop na tayo. Alis na tayo dito sa Eiffel Tower. At ayun nga Kavito, ang pinakamasamang naranasan ko sa tapat mismo ng Eiffel Tower nang hindi ko makakalimutan. At kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, please click the subscribe button and hit the notification bell para sa continuation ng ating travel dito sa Paris. See you next week mga Kavito!